Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi sa mga kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 at 6, Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manahan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Tayo po'y sandali manalangin. O dakilang Diyos, ang mga Panginoon sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito na muli kaming katipon-tipon upang patuloy kang papurihan, patuloy kang pasalamatan Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat Panginoon sa gabing ito at muli kami narito ang mga anak mo na patuloy na maglilingkod at sasamba sa iyo Panginoon sa dakilang pangalan. Salamat po Panginoon sa mga taong iyong gagamitin sa gabing ito na patuloy silang pagpalain, patuloy silang bigyan ng karunungan, Panginoon. Nawa ang lahat ng mga lalabas sa kanilang mga sariling bibig, Panginoon, ay bumula sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa taong iyong tatayo sa gabing ito na siya magbibigay ng mensahe para sa amin, Panginoon. Naway, Panginoon, maunawaan namin at maisabuhay namin, Panginoon, ang lahat ng mga mensahe mo sa gabing ito, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, at dalahin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran pa po namin na wala pa po rito. Muli po sila palalahanan na may gawaing tulad nito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga kasama namin sa mga kanilang tahanan. Pagpalain po sila, Panginoon, at naway samahan kami sa pananambahan sa gabing ito, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, at muli sa iyo kaparihan, pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makaupo at ating pong sama-samang awitin ang himno bilang 79, Tinig ng Pag-aawitan. Sa larangan ng digma, at awat ay
tinatawagan po ang kapatid na si Tubana para po sa pagpapasalamat at kanyang testimony. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Ang aking pong patotoo mga kapatid ay tungkol po sa pangyayari na hindi ko inaasahan. Nung ako po ay nasa Saudi Arabia at nung ako po ay nasa training po kami, kung tawagin natin dito sa ating bansa ay balikatan. Kami ang kape po ang mga technician ng mga tangke. Ngayon, kami ang mga nag-escort ng mga Humvee, mga ibang mga sasakyan. Hanggang dumating sa di naasahan, nung kami pumunta sa isang balikatan, ako po ay sumusunod sa mga Humvee hanggang dumating sa pagkakataon na napakabilis ng mga Humvee. Hanggang ang nangyari doon ay lumubog yung isang sasakyan, yung gulong ng sasakyan ko. Kaya ang nangyari doon, yung sasakyan ko ay 3 beses umikot. Hanggang ako'y nagpasalamat sapagkat nakita ko rin ang aking sasakyan ay nakatayo pa rin. Maging ang mga kasamahan ko ay nabigla na lang sila at nakita nila ang sarili nila na walang nangyari kahit isa sa kanila sapagkat lahat kami ay binibigyan ng babala ng kano na hanggat maaari before we start kinakailangan naka-seatbelt kami. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon sapagkat had it not for the grace and mercy of God, ay hindi po ako makakatayo rito, mga kapatid. Kaya ito ngayon nagiging dahilan, kaya minsan itong mata ko ay parang lumuluha hanggang sumandaling ito sapagkat ito ang naging dahilan na kung saan pina-check na namin sa Saudi Arabia, maging hanggang ako'y pumunta rito sa Pilipinas, pina-check up ko rin hanggang dumating sa tumasakit pa yung mga mata ko. Minsan makikita niyo ako na yung right mata ko ay lumuluha dahil dun sa pagkabagok ko sa harapan ng sasakyan kasi ako may hawak ng malabela. Kaya gumanon ako sa gumabela pero walang nangyari hanggang doon lang na umikot lang pero walang namatay sa amin. Yan ang isang pinapasalamatan ko sa Panginoon sapagkat nandoon talaga ang grasya ng Panginoon sa isang taong naglilingkod pala sa Panginoon. Ilan po ang aking patotoo. Magandang gabi po sa ating lahat. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya atin po siyang pasalamatan at dakilain. Tayo pong lahat. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya.
Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa aking buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Oh, dakila siya, 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 dakila siya. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Walhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y
Isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ating pong ianda ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating predigador, June Pagsisihan. Magandang gabi, mga kapatid at mga magulang. Napakahalaga ng ating pag-aaral ngayong pong gabing ito at lalong-lalo na po sa tulong at gabay ng ating Panginoon na narito't patuloy nating ipinapanalangin at idinudulog sa Kanya ang ating mga miyembro na para sa ating Bible trivia o Bible quiz na gagawin na sa Sabado. Alam po natin na tayo ang tayo ang defending champion. Mapa distrito man o mapa kalaganapan, lahat po ay ng mga kongregasyon ay nakatingin lagi sa mga taga-tipas. Sapagkat alam nila na tunay na nandoon lagi ang bawat isa na talagang sa gabay at tulong at wisdom ng Panginoon ay tunay na nakita naman natin ang ginawang pagre-review ng ating mga kalahok. Pasalamatan natin ang mga nag-tutors nila. Pasalamatan natin ang mga kababaihan na naghahanda ng kanilang mga pagkain. At tunay na higit sa lahat, ang pasasalamat at papuri ay laging sa Panginoon lang, sa gabay at wisdom na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa ating contestants na gabayan niya sa darating na Sabado, maging ang lagi nating idinadalangin ay huwag magkakasakit. Sapagkat sa panahon ngayon ay usong-uso nga yung sipon, usong-uso yung ubo, na yun ang gabay natin na sa panalangin natin sa ating Panginoon. So ngayon pong gabing ito ay makikita natin at ang ating palatungunan ng ating pag-aaralan. Ano po ba kung hindi ang Biblia, ang salita ng ating Diyos? Ito po ay matatagpuan natin sa 2 Timothy 3:16. Tayo po ay tumayo at ating basahin ang ating palatungunan ng pag-aaralan ngayon pong gabing ito. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang mga salita, tayo po ay makakaupo na. Ito po ang laging katanungan. Lagi na binabanggit ng mga tao, ang Biblia ba ay talagang salita ng Diyos? Para sa ating mga mananampalataya, para sa ating mga anak niya, tayo po ay naniniwala na ang Biblia ay talagang
verbally inspired Word of God. Ito po ay kinasihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit po pag-aaralan natin ay 5 bagay lang naman ngayon pong gabing ito na magpapatotoo ng kahalagahan at kaayusan at talagang totoo ang salita ng ating Panginoon ay matatagpuan natin sa Biblia. Ang unang-una po, because of its unity and perfection. Makikita natin na ito po ay merong 66 na libro. 66 books. Sa Old Testament, merong 39 at sa New Testament naman ay 27. Mahigit 40 different authors ang sumulat nito. At ito po ay isinulat sa loob ng 1,600 taon. Ito po ay nag-a-agree lamang sa isang team. Ang redemption plan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung paano ililigtas ng Diyos ang bawat isang nilalang niya. Lalong-lalo na po yung mga anak niya at nananampalataya sa Kanya. Ang pangalawa po, because of its fulfilled prophecy. Ito po yung pangalawa. At dadako na agad tayo doon sa birth of Christ. Ito po yung prophecies concerning Christ. Makikita po natin mga kapatid at mga magulang, doon pa lang sa lumang tipan ay inihahayag na ng mga propeta ang kapanganakan ng ating Panginoon. At makikita natin dito, unang-una, sa prophecies concerning Christ, makikita natin sa Isaiah 7:14, tungkol to sa kanyang kapanganakan. Sabi nga po sa Isaiah 7:14, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging sa pangalang Emmanuel. Ano po ba itong mga prophecies nito o kapahayagang ito patungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Pati po yung lugar na kanyang papanganakan, the place of His birth, ay pinropesay na rin. Ito po ay matatagpuan natin sa Micah 5:2. At sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda, ay magmumula sa iyo ang angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Napakahalaga po nito, mga kapatid at mga magulang, na lahat po ng nangyayari o pinoprophesy dito tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon ay nangyari. At makikita natin yung rejection at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross sa bundok ng Kalbaryo na inihayag at ipinoprophesy ni Isaiah. Doon po ito'y matatagpuan natin sa Isaiah 53. Ang pangatlo po, unang-una, because of its unity and perfection. Pangalawa, yung mga fulfilled prophecy. At pangatlo po, itong because of its scientific accuracy. Makikita natin to, hindi naman to primary a book of science, pero makikita natin yung prophecy na, yung mga accuracy na nangyari. Unang-una po yung creation of man. At makikita natin ito sa Genesis 1:26-28. Genesis 1:26-28. Sabi nga po dito,
Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Sa 27, nilalalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sa huling verse, 28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak. Punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Makikita po natin, mga kapatid at mga magulang, doon pa lang sa creation ay kitang-kita na ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi nga po, dito sa scientific reflection na ating pinag-aaralan ngayon pong gabing ito tungkol sa creation, life in the blood. Napakahalaga po sapagkat ang buhay ay dumadaloy, ang dugo ay dumadaloy sa bawat isa sa atin. Ito po ay matatagpuan natin sa Levitico 17:11. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at inyuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Ano po ba ang iba pang sinabi, scientific na sinabi dito? The roundness of earth. Pati yung itsura ng mundo na ating ginagalawan ay nandun din sa Isaiah 40:22. Sabi nga po sa Isaiah 40:22, ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao ay parang mga langgam lamang. Di ba? Parang mga langgam. Ang langit ay iniladlad niya tulad ng kortina, tulad ng tolda, upang matirahan. Ang pang-apat po, because of its accuracy, is guaranteed by Jesus Christ. Yung pong mismong Biblia, yung pong bawat titik, bawat salitang nakalagay dito, mismong ang Panginoong Hesukristo ang nag-guarantee rito. Sabi niya sa Matthew 24:35, heaven and earth may pass away, but my words shall not pass away. Mananatili ang kanyang mga salita, lalong-lalo na po sa buhay at puso ng bawat isa sa atin. Sabi niya sa John 10:35, the scripture cannot be broken. At sa Mark 14:49, the scriptures must be fulfilled. Napakahalaga po ng Biblia sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakahalaga po ng salita ng Diyos na ating laging pinagbubulay-bulayan at pinag-aaralan. Napakahalaga po sa buhay ng bawat isa sa atin na ating laging pagbulay-bulayan, paglimi-limiin ang kanyang mga salita. At mapapansin natin ang isang bagay. Lahat po ng nakasulat sa Biblia ay totoo. At lahat pong ito ay magkakatotoo at mangyayari sa atin.
simula ng Old Testament, New Testament, hanggang sa susunod na mga pangyayari, inilahad na po ng ating Panginoon. Pati ang kanyang muling pagbabalik. Hindi na bilang tagapagligtas, kundi bilang isang hukom na conquering ang bawat isa at siya ang maghuhukom sa bawat isa sa atin. Makikita natin napakaraming mga bagay na noon ay hindi pinaniniwalaan pa ng tao. At ito ay kinonfirm mismo ng ating Panginoon noong siya ay nabuhay dito sa ating piling, sa mundong ito. Sabi nga, doon sa creation, sa Matthew 19:4, sabi ng ating Panginoon, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang mga tao na lalaki at babae? At makikita naman natin sa Noah, mismo ang pinatunayan din ng ating Panginoon niya. Sabi niya sa Matthew 37-39, ang pagdating ng anak ng tao, inihalintulad pa niya yung pagdating niya. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nakikipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang mangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ito po ang sabi ng ating Panginoon, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa Sodom and Gomorrah, sabi rin ng Panginoong Hesus. Sa Luke 17:29, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Mga kapatid at mga magulang, sunod-sunod po yung mga istoryang yan. Nandyan po rin yung kay Jonah. Alam po natin ang accuracy ng Biblia. Kumbaga tayo po ay nilikha ng Diyos. At ito pong Biblia, ipinagkaloob na niya sa atin upang ating paniwalaan, limiin, basahin, pag-aralan, sapagkat dito nakabatay ang ating magiging pamumuhay sa mundong ito. Dapat natin siyang sundin, paniwalaan, sapagkat lahat po ng pangyayaring kanyang sinasabi, 100% po yan, mangyayari po yan. Yan lahat ng bagay. Ang pinakahuli po, because it works. Makikita po natin, because it works. Sabi nga po sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and be saved. At makikita po natin tungkol sa new creature sa 2 Corinthians 5:17, ano po sinasabi? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Mga kapatid at mga magulang, napakahalaga po ng ating pag-aaral ngayon pong gabing ito, at ito po ay ang tunay na salita ng ating Panginoon. Ito po ay ang Biblia. Kumbaga ang lumikha sa atin ay ang ating Diyos. Ito po yung binibigay niyang ito po yung binibigay niyang manual sa atin. Makikita po natin lahat po ng mga inventions, mga gumawa ng mga TV, mga ref, cellphone, mga gadgets. Makikita po natin yan, may user's manual. Para hindi tayo magkamali, hindi tayo maayos nating magamit ang kanilang nilikha.
Pero ang ating Diyos, ano po ang binigay niya sa ating manual? Ang Biblia. Na para tayo maging matuwid ang ating pamumuhay. Para natin malaman ang kanyang kalooban at kagustuhan. Pag nandun ang ating pag-aaral ng kanyang banal na salita. Sabi nga po sa 2 Timothy 3:16 to 17, para po sa ating katapusan, sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Napakahalaga po nun. Pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming pong salamat sa mga salita mo na ipinagkaloob niyo po sa bawat isang mga anak mo, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat nandoon lagi, Panginoon, ang aming kagustuhan na laging basahin, mag-devotion, umattend ng mga Bible studies para mapag-aralan ang iyong kalooban at kagustuhan para sa bawat isa sa amin. At tunay na maraming pong salamat sapagkat itong unang buwan ng taon sa aming bansa ay Bible's Month. At tunay na nandoon ang mga bawat isa, lalong-lalo na po sa Bible Trivia na gagawin ng Metro Manila 2 at kanyang kalaganapan sa UNIDA. Pangunahan niyo po ang mga gawaing ito, Panginoon. Maging kaaya-aya at kalugod-lugod nawa, Panginoon, ang patuloy naming pag-aaral, patuloy naming pagsasaliksik ng iyong mga banal na salita at maraming pong salamat sa presensya ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa upang patuloy naming maunawaan at matutuhan ang iyong mga salita at maging gabay namin sa aming pamumuhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa paghahandog, kasabay po ng tanging awit ng kapatid na Jiboy Okol. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years. But they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home and I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while.
'Cause deep inside his armor, the warrior is a child. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside his armor, the warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, 'cause deep inside this armor, 'cause deep inside this armor, the warrior is child. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating sama-samang panalangin. Ang mga nasa tahanan po ay pwede pong sumabay sa panalangin at ang mga ipapanalangin po ay makikita po natin sa ating live stream. Para naman po sa Group 1, ang mga kababaihan, panalangin po natin ang mga may mga karamdaman at ang patuloy ng mga kagalingan. Para naman sa Group 2, simula kay Joel hanggang kay Carlo, ang ipanalangin po natin ay ang mga gawain at mga pagawain po ng ating iglesia dito sa Tipas Unida Church. At para po sa Group 3, simula Noah, Miko hanggang sa technical, panalangin po natin ang ating mga miyembro ng ating iglesia. At para naman po sa Group 4, ang mga kalalakihan ay patuloy na ipanalangin ang mga namumuno sa ating iglesia, sa ating bansa, at sa buong mundo po. Okay po, tayo sama-samang manalangin.
tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang Laksalaya. Amen. At tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa mga aral, sa mensahe niyo po sa amin ngayon pong gabing ito, Panginoon. At maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Ang Biblia, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, na aming laging pagbulay-bulayan, aming pag-aralan, Panginoon, na aming magiging gabay, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming pong salamat at kung paano mo po kami pinatnubayan sa pagpunta namin sa iyong banal na templo, ay gayon din, Panginoon, ang pangalagaan mo po kami at samahan sa aming mga pag-uwi sa aming mga tahanan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon, at magpakailanman. Amen.